Gumawa na naman po ng panibagong kontrobersal at nagiging siguro sakit na rin ang ating military. Itong si Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Yung issue po ng seguridad. Kasi sa ilalim po ng saligang batas, ang military ang nagbibigay ng seguridad sa first family at sa pangalawang pangulo. Ibig sabihin, kay Pangulong Marcos, sa kanyang pamilya, at sa Vice President. Yung parehong number 1 at number 2 na matataas na opisyalis ng pamahalaan. Pero bigla pong nagkaroon ng pagbabago dahil nga po sa may binago rin ng mga security ng Office of the Vice President. Pero sa halip po na matuwa ang pangalawang pangulo dahil kung meron man inalis pero pinalitan kaagad para tiyakin ang seguridad ng pangalawang pangulo, nagsabi pa ito na hindi na raw niya kailangan at kung hindi man siya bibigyan, okay lang daw at kukuha siya ng private security agency. Pagka private security agency, edi sino magbabayad nun? Hindi naman yata allowed ang gobyerno na gumastos ng private security ng isang elected official ng bansa. Kaya mukhang iba na naman itong nangyayaring ito eh. Talagang sabi ko nga, nagiging sakit na ng ulo ng ating kapulisan. Pakinggan po ninyo itong report na ito at pahayag po ng mga kinaukulan, especially si Colonel Padilla, spokesman ng military, Philippine military, at saka yung pahayag na rin nito pong si Sara Duterte tungkol sa isyong ito. Talagang ewan ko kung saan aabot itong mga ganitong klase, mga pag-uugali. Protecting our nation's top leaders is not just our duty. Colonel Padilla. It is our steadfast commitment. Duty and commitment. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa pagsiguro sa kaligtasan ng matataas na opisyal sa ating bansa. Kabilang na dito ang Vice Presidente. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Nag-ugat ang pahayag ng AFP sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na plano nitong kumuha na lang ng private security kung sakaling tuluyang palitan ng mga security personnel na nakatalaga sa kanya. Hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacement. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Hindi man direktang sinagot ang naging pahayag ng Vice Presidente, tiniyak naman ng AFP na may sapat silang mga tauhan na idinidetail sa pangalawang Pangulo. Rest assured that the AFP will always ensure the safety and the dignity of the President, the Vice President, and other dignitaries, and we will make sure that their security is uncompromised. Our mission is clear, and our resolve is unwavering. Our leader's security is our top priority. Ayun. Sa kabila ng So malinaw po, sa politika sa ating bansa. malinaw po 'yon na ang kanilang priority ay magbigay ng seguridad sa matataas na opisyalis. Binanggit ko nga, yung binanggit na rin ni Colonel Padilla, the President and Vice President at saka mga diplomatic or mga matataas pang ibang opisyal ng pamahalaan. Yun po yung issue ngayon dito. So malinaw yun na kahit anong gawin ng pangalawang Pangulo, hindi pwedeng basta-basta na lang para bang kukuha ng private security. Kasi nasa batas po yung trabaho ng military na magbantay sa kanila. Anong assurance sa kaligtasan ng pangalawang Pangulo kung private security lang magbabantay? Kasi ganito po yan eh. Ano man ang mangyari sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo, pananagutan ng military yan kapag may masamang nangyari sa kanila. Kasi ibig sabihin, hindi nagawa o nagkulang ng pagbibigay ng kaligtasan o seguridad ang military. Kasi sila ang exclusive na mayroong obligasyon dyan. Pero dahil nga sa nangyaring pag-recall ng security at pinalitan naman, hindi naman basta tinanggal. By the way, kaya po nagkaroon ng pagpapalit ng security ng composed military at police
Dahil nga po may mga security si Vice President na under investigation katulad ni Colonel Lachica at Colonel Nolasco na parehong military at naka-assign sa Vice President. Under investigation po sila dahil doon sa di umano'y pagtanggap ng malalaking pera na bawal sa military yun. So iniimbestigahan yung lahat ng security, hindi lang yung dalawang opisyal. So habang iniimbestigahan sila ng PNP, ang ginawa ay inalis yan at pinalitan ng iba. Katunayan, mahigit 300 ang security ng pangalawang Pangulo. Ngayon, ang nakikita natin parang nagiging pabigat na sa trabaho ng military. Itong ating pangalawang Pangulo, nasasabi kong pabigat kasi binibigyan naman siya ng security, pinapalitan naman yung kanyang mga security, parang ayaw niya, sinasabi pa niya, kung hindi ako bibigyan at di papalitan, kukuha lang ng private sector, private security. Bibigyan na nga eh. Alam mo, kahit na para sa kaalaman ni Vice President, kahit kumuha ka ng private security, hindi pa rin ipo-pull out ng military ang naka-assign sa iyo. Maglalagay sila ng i-assign na military for security dahil yan ay obligasyon ng Philippine military o ng Armed Forces of the Philippines na magbantay nga sa Pangulo at pangalawang Pangulo. Ganun kalinaw po yun. So, wow. Kakaiba talaga itong Vice President Sara Duterte ito. Pati seguridad, pati military nabubulabog dahil dun sa kanyang style. Tsaka naman nakakitang, di ba dapat ang pangalawang Pangulo ay tumutulong sa gobyerno? Hindi na yung nagiging pabigat pa ng gobyerno. Natuturing kong pabigat ng gobyerno kasi ultimo security, nagiging problema na ng ating military. Di ba? Hindi naman pwedeng tanggalan siya ng security. Hindi naman pwede siyang pabayaan dahil obligasyon nga under ng ating mga batas sa kasalukuyan, obligasyon niya na bigyan ng proteksyon. Ayun. So, ewan ko, ano yung masasabi diyan? Talagang parang palala ng palala ang mga nangyayari sa kampo ng pangalawang Pangulo. Palala ng palala ang kanyang mga sinasabi na parang malayo doon sa galaw at obligasyon ng pamahalaan. At yung dapat na kanyang gawin para makatulong sa pamahalaan. Parang salitang kanto, salitang barkada, naging pasaway na. Parang kumbaga sa hindi na nakakatulong ay mukhang nagiging problema pa. Dahil nga ultimate security napapag-usapan. Doon lang sa issue ng under investigation siya. Hindi nga humarap sa investigasyon sa NBI. Samantalang leader by example, dapat isa siya sa nangunguna na rumirespeto sa rule of law, rumirespeto sa mga otoridad na nag-iimbestiga. Pero hindi niya sinisipot ang investigasyon. Pagkatapos ngayon, bagong problema ang pinaputok tungkol sa kanyang seguridad. Ewan ko, hindi ko na rin malaman kung paano natin i-describe itong pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Bahala na po kayo sa inyong mga reaksyon at comment. Please like and share ng ating mga video para makarating sa lahat ng mga kinaukulan sa buong mundo ng mga kapwa natin Pilipino ang mga nangyayari dito sa ating bayan.